distinction. For more than 3 decades, the Senate has conferred this honor upon the nation's top students in recognition of their unwavering pursuit of excellence. The award holds great significance as it bestowed by the Senate of the Philippines, an institution which upholds and honors effort, excellence, and perseverance. The honorable men and women of the Senate salute Micaela P. Dupa, this year's recipient of the prestigious Senate Gold Medal for Academic Excellence. Congratulations to all our awardees. Micaela P. Dupa will now give her message of appreciation. A pleasant morning, everyone. First and foremost, I give all the glory and praise to God Almighty. Without His grace, we would not be standing here today, celebrating this big achievement. To our respected schools division superintendent, Mrs. Victoria Vigazo, thank you, ma'am, for your leadership and commitment to quality education. To our beloved principal, Mrs. Eleanor A. Villamor, ma'am, we deeply appreciate your unwavering support and guidance. Salamat jud kaayo, ma'am. So our dear teachers, our visitors, our honored guests, thank you so much for your presence today. To our loving parents and guardians there, words are not enough to express our gratitude for your sacrifices, for your encouragement, and for your unconditional love. And to my fellow graduates, congratulations. Once again, good morning, everyone. Bago po sisimulan ng mga salitang pasasalamat, meron na po muna akong ibabahaging kwento tungkol sa buhay ng isang estudyante na nalito, nangarap, sumugal, nagpatuloy, nagsumikap ng todo, at nagtagumpay. Sisimulan ko ito sa salitang bakit. 5 letra ngunit nakakalito kong sagutin. Bakit? Kay, bakit sabi ng friends ko? Kay, bakit sabi ng mga kaklase ko? Nak, bakit sabi ng mga magulang ko? Ito talaga ang salita o tanong na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Ito talaga ang salitang tumatak sa puso't isipan ko. Napakaraming tanong naman sa paaralan ang kaya kong sagutin. Ngunit ang bakit na tanong talaga ang napakahirap sagutin sa buhay ko. Taong 2014 hanggang 2021, there struggle in my mind kung merong isang labanan ang naganap sa aking isipan. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Hindi ko alam kung bakit ako nabubuhay. Hindi ko alam kung ano talaga ang layunin ko sa buhay. Sa tulong ng may kapal na kilala ko siya taong 2022, buwan ng Hulyo, petsa 28, pasado alas 2 na yun ng hapon. Hindi ko talaga malilimutan ang araw na yun, noong hapon na yun, dahil hindi lang yun ordinaryong hapon sa buhay ko. Ngunit yun ang hapon na natanggap ko ang Panginoon sa aking buhay. Sa aking pagpatuloy, doon ko nakilala ang totoong ako. Ako na merong layunin pala sa buhay. Ako na merong malaking silbi pala sa mata ng Diyos. At ako na merong lakas upang labanan ang mga hamon sa buhay. Hindi naging madali ang buhay ko nung panahon na yon. Palagi akong umiiyak dahil sa mga pagsubok sa buhay. Minsan nga napaisip ako na sumuko na lang. Ngunit sa tulong ng aking mga mentor, Missionary Elsa Mangumpit,
Missionary Ray Mangumpit, Missionary Annalie Rosco, and Revel Ray Rosco, ay nakapagpatuloy ako at naiintindihan ko na ang totoong buhay ay meron talagang mga hamon na kailangang labanan. Alam nyo, hindi talaga makamit ang totoong tagumpay kung walang mga pagsubok na kailangang pagtagumpayan. Sa aking paglilingkod sa Panginoon ay doon na nagsimula ang tanong na bakit sa buhay ko. Maraming mga friends ko na iniwan ako at nagtanong ng bakit. Kay, bakit ka pumasok dyan? Yung batang-bata mo ba? Bata nga ba? Kahit pamilya ko ay naging hadlang rin noon sa paglilingkod ko sa Panginoon at nagtanong ng bakit. Kay, bakit ka pumasok dyan? Yung batang-bata mo pa. Magtapos ka muna ng pag-aaral. Alam nyo, hindi madaling sagutin ang mga tanong na kahit sagutin ko man, ay hindi pa rin nila ako maiintindihan. Masakit, ngunit kailangan ko itong tanggapin. Alam ko na concerned sila sa akin. Ngunit hindi naman talaga ito yung will ko. Hindi talaga ito yung ine-expect kong mangyari. Minsan nga, nung una, hindi ko maintindihan kung bakit ako nagkakaganto. Hindi ko alam kung bakit ako napunta dito. Pero alam nyo, merong isang verse na hindi ko malilimutan sa buhay ko. At gusto ko itong ibahagi sa inyo. And Jeremiah 29:11, alam ko na common verse ito. At sabi nga dito, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future." Alam niyo, sa tuwing ako ay nahihirapan, yan talaga ang verse na palaging nagpapaalala sa akin na merong plan si Lord sa buhay ko. At kahit na mayroong mga pangarap tayo sa ating buhay, palagi nating tatandaan na mas maganda talaga ang pangarap na galing kay Lord. Sa naaalala ko noon, napakaraming pangarap ng magulang ko sa buhay ko, minsan ay napipressure ako. Natatakot na baka hindi ko makamit yon. Natatakot na baka mabigo sila sa akin. Sa kabila ng hindi na aking ipinapakita, alam nyo, meron ring pasanin na nakapasan sa aking balikat. Naiinggit ako sa mga kaklase ko na kahit hindi makapag-study ay okay lang. Kahit hindi makapasa sa assignments, requirements, at ano pa dyan, on time ay ayos lang. Kahit mababa yung grades ay okay lang. Kahit hindi makapasok sa klase ay okay lang. Alam nyo, nakakaingit kayo. Dahil sa katunayan, hindi ganyan ang buhay ko. Pahinga at tulog ang kulang sa akin. Dahil nakatatak sa aking isipan na kahit pagod ay kailangan kong mag-study. Kahit napupuyat ay ayos lang. Matapos ko lang ang mga gawain sa paaralan. Kahit gusto ko nang matulog ay hindi talaga pwede dahil hindi pa tapos ang aking research papers, aking reflections at ang aking portfolio. Hindi talaga maiwasan na mapagsabihan na bida-bida sa klase si Mikaela Dupa dahil iba yung principal ko. Ayokong late na makapasa sa mga gawain. Ayokong mapagsabihan na kapulan o lazy ni sino man. Kaya ahead of time ay nakapasa na ako. Ahead of time ay tapos na ang mga gawain ko. At kahit natapos ko na ang mga iyon, alam ko na meron na namang susunod na gagawin doon. Gusto ko lang sabihin na hindi talaga lahat ng ginagawa natin ay masaya tayo. Sa akin kasi, lahat ng ginagawa ko ay parang responsibilidad ko na ang lahat ng nun. Lahat ng achievements ko, lahat ng medals, ribbons, certificates, at kahit sa pagkapanalo ng mga contest ay hindi na bago sa pamilya ko nun. Alam niyo kung ano yung bago? Ang aking pagkatalo. Yun yung bago sa kanila. Lahat ng expectations nila ay unting-unting kukuha ng kasiyahan ko. Natanim na kasi sa aking isipan na kailangan kong gawin to dahil ito yung dapat na gawin. Pumasa lang sa standards ng ibang. Ngunit ayos lang yun. Lahat ng mga ginagawa ko ay pinagsikapan ko. At sa tulong na rin ni AI o Artificial Intelligence ay napadali ang ginagawa ko. Alam nyo, sa tagumpay na nakamit ko ngayon, ay hindi ko talaga inaasahan. Minsan nga natanong ko sa sarili ko na, am I deserving ba talaga dito? Deserving ba talaga ako na makuha o matanggap ang mga ito? Minsan kasi napaisip ako na baka hindi talaga ako ang nakatadhana para dito. Baka hindi talaga ako ang para dito. Ngunit sa tulong ng may kapal, mga kaibigan, sa tulong ng aking mga kaibigan, sa tulong ng aking pamilya,
ay hindi nagiging posible ang lahat ng to. Sana ang kwento ng buhay ko ay maging inspirasyon sa iba. Dahil ang totoong buhay ay hindi talaga palaging panalo. Hindi talaga palaging maganda. Alam nyo, lahat ng bagay ay merong tamang panahon. Lahat ng bagay ay merong dahilan at patutunguhan. Kaya sa lahat ng mag-aaral na graduate na ngayon, ay nakaka-proud kayong lahat. Hindi lang ako ang proud sa inyo. Lahat ng magulang natin, pamilya natin, friends natin, at sa lahat ng mga guro na patuloy nag-aasam sa ating tagumpay. Alam ko na hindi pa tapos ang laban. Alam ko na hindi pa tapos ang takbo ng buhay. Ito pa lang ang simula ng laban sa totoong buhay. Dito pa lang tayo magsisimula upang hamakin ang pagsubok sa buhay. Susulitin ko na ang panahon to upang batiin ang lahat ng graduate na congratulations. Proud ako sa lahat ng ginawa niyo upang mapagtagumpayan ang laban sa high school life. Way back 2019, merong pandemya, di ba? Ngunit proud ako sa lahat niyo. Proud ako dahil hindi kayo sumuko. Hindi lang pandemya. Kahit sa personal nating buhay. Yung iba sa atin ay nahihirapang mag-aral dahil walang sumusuporta. Hindi lang sa pinansyal, pati na rin sa moral na suporta. Yung iba sa atin ay broken family. Yung iba walang ama o ina. Nakaka-proud kayong lahat. Alam ko na hindi madali ang buhay na ganon, ngunit andito na tayo. Gagraduate na ng senior high school. Andito na tayo. Aakyat na sa entablado at tatanggap na ng diploma. Alam nyo, you're so blessed. Alam nyo kung bakit? Dahil millions of people na gustong gagraduate sa senior high school, kabilang kayo sa gagraduate na ngayon. According to Melody Betsy, gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates vision for tomorrow. Let me ask you, my fellow graduates, are you grateful? Say yes if you are grateful. My fellow graduates, are you grateful? Yes. You know what? Gratitude makes sense of our past. Kapag tinignan natin ang ating nakaraan noon, lalo na sa mga pagsubok, being grateful can help us to see the purpose of all those challenges. Gratitude brings peace for today. Being grateful ay nakapagbibigay kapayapaan sa buhay natin ngayon. Sa halip na tayo ay magreklamo o maghangad pa ng iba, matuto na tayong mapahalagahan ang kung anong meron tayo ngayon. Dahil dito, magkakaramdam tayo ng totoong kapayapaan at kasiyahan. Last one, gratitude creates a vision for tomorrow. Kapag naaalala natin kung gaano na karaming biyaya na ang natanggap natin, mas nagiging positibo tayo sa pagharap ng ating kinabukasan. Sa madaling salita, ang quote na ito ay nagpapalala sa atin. Ang pagiging grateful ay nagpapalinaw sa ating nakaraan, nagpapatahimik sa ating kasalukuyan, at nagpapaliwanag sa ating hinaharap. At this moment, gusto kong pasalamatan ang lahat ng naniwala at sumuporta sa akin. Actually, this speech, kay paano nagiduntas sa mga kining gratitude in behalf sa graduates. But hindi talaga sapat sa akin yun. Total na speech ko na ito sa school na ito, kaya susulitin ko na lang. So all teachers na nagtiwala sa kakayahan ko, Sir Giselle Sumayang, Sir Roel Gimba, Ma'am Christine, Ma'am Lorraine, Sir Randy, Sir Gerby, Sir Mark, sa lahat ng teachers, si Ma'am Eden, Sir Jeff, sa lahat ng hindi ko nabanggit dyan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa gurong naniwala sa kakayahan ko, lalo na sa pagsusulat. I don't know how to say thank you sa imo, Ma'am Chestine. Wala kita saya ha. If wala siya karon, I want to say thank you, Ma'am Chestine. Okay. So, nagpapasalamat ako kay Ma'am Chestine. She taught me how to write. Siya ang nagturo sa akin kung paano talaga magsulat. Sa katunayan, ang pagsusulat, ang kakampi ko sa tuwing nahihirapan at nasasaktan ako dahil alam ko na walang masamang mangyari kapag isulat mo lang ang
ang nararamdaman mo. Masaya ka man o malungkot, sigurado walang masamang mangyari. Isulat mo lang kung ano ang nararamdaman mo. So my parents na sumuporta sa akin, Pa, Lola, sa lahat ng nandyan, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Sabi ko sa papa ko last week, Pa, dili dyan na ako feel ang graduation ay, kay wala si mama. Kabalo ko na nasakitan siya akong papa that time. Ngunit sabi ko sa sarili ko, na kahit wala si mama, alam ko na proud siya sa akin. At naiintindihan ko kung bakit siya nagtrabaho sa ibang bansa. Upang matustusan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya sa lahat ng mga mag-aaral na merong ina, be grateful. Alam nyo, iba talaga kapag merong ina na kahit malaki ka na ay inaalagaan pa rin tayo. Malaki na tayo, inaalagaan pa rin tayo. Iba talaga kapag andyan ang mama mo. Dahil sa lahat ng problema ay merong malalapitan at masusumbugan. Alam nyo, grade 1 pa lang ako, wala na ang mama ko sa tabi ko. Wala nang mama ko na mag-alaga sa akin kasi nagtrabaho siya sa ibang bansa. Napakasarap mamuhay kapag andyan ang mama mo sa tabi mo, ngunit hindi ko yun naranasan. Even if wala si mama dito, I want to say thank you for everything, Ma. Salamat sa imong sacrifices. Kabalo ko nga video, nagitaman ang makita sa kong mama karon. Kay wala siya diri naka-attend sa akong graduation, but it's okay. I want to assure you, Ma, by God's grace, makakabawi rin ako sa lahat ng sakripisyo mo. I love you, Ma, Pa, Lola, sa lahat ng sumuporta sa akin, sa aking pamilya, sa mga kaibigan ko, mga kaklase ko na patuloy sumuporta, walang sawang sumuporta sa kakayahan ko, walang sawang umintindi sa akin. Maraming salamat. Sa lahat ng mga kaibigan ko na patuloy sumuporta sa akin, lalong-lalo na sa kaibigan ko, walang sawang sumuporta, umintindi at nagmahal sa akin. Genevieve Flojo. Since grade 11 pa lang tayo, I want you to stand. Genevieve Flojo. Thank you, Genevieve. Since grade 11 kayo, wala akong maalala na panahon na nag-aaway tayo. Ikaw kasi yung tipong kaibigan na gustong-gusto ko. Ikaw kasi yung tipong kaibigan na gusto ko talaga. Salamat, Chen, for being always there na sumuporta sa akin. Sa lahat ng contest na sinalihan ko, ikaw talaga yung unang fan ko na kahit matalo ay naniniwala ka pa rin sa kakayahan ko at palaging humihila sa akin pataas. Thank you for saving me, lalong-lalo na kapag absent ako. Ikaw kasi yung kaibigan na kahit hindi ako magtanong sa mga ginagawa niyo, ikaw yung kusang magsabi at mag-inform sa akin at sobrang detailed pa. Thank you so much. I love you so much. I want you guys sa lahat ng mga ka-churchmate ko dyan, Gwen, Galion, Priscilla, sa lahat ng sumuporta sa akin sa church, maraming salamat. Sa lahat ng mga kaklase ko dyan, maraming salamat dahil nakilala ko kayo. Kahit ang iba dyan ay napapagalitan ko ng isa, hindi ako nakarinig. Nga misukol mo sa kuha. Mamimiss ko kayong lahat, mamiss ko yung umagang may sasalubong sa akin na hugs at good morning, Ate Kai. Hi, Ate Kai. Hello, Ate Kai. Hindi ko talaga malilimutan si Justin Tandual. Hi, Justin there. Na kapag mag-embrace sa akin ay hindi bibitaw hanggat hindi sasakit yung leeg ko at sasabi ng, hala, sorry, Kai. Mayan at Ayan dyan, mamimiss ko talaga kayo. Miss ko yung panahon na kapag good yung mood ko, tsaka pasok kayo sa trip ko. Nakakamiss dahil kahit kasalanan ko ay si Ayan, siya pa yung hihingi ng sorry dahil ako yung umiyak. Chari, Angelica, Jasmine, Jemima at Aljen. Thank you dahil nakilala ko kayo. Makakamiss yung mga panahon na palagi tayo magkasabay kumain at minsan rin ay tumatawa tayo dahil may kakain na kahit hindi pa nakapag-pray. Dam Cyrene, Mayan, Ronel, Gio at Justin, mahal ko kayong lahat. Miss ko yung pinipigilan yung makapagsabi ng masama
kapag andyan ako. At palaging hihingi ng sorry kahit wala namang kasalanan. Sa lahat ng hindi ko nabanggit dyan, mamimiss ko kayong lahat at mahal na mahal ko kayong lahat. So my fellow graduates, I'm so proud of you. Natapos na rin natin ang K-12 at hamak na naman sa bagong yugto sa buhay. Tatapusin ko ang speech na ito sa mga salitang pangarap ay ipagpatuloy, pagsubok ay labanan, at buhay ay pagtagumpayan. Congratulations everyone, padayon, and may God bless us all. Maraming salamat po. Thank you, Mikaela P. Lupa. Jacker T. Almirante will now lead the Pledge of Loyalty.